it's me again, Olive, your site locator. For today's video, nandito po kami ngayon sa Tagkawayan, Quezon, kung saan bibisita po kami ng property na may sukat po na 13.8 hectares. Ayan, so bali nakatayo na po ako mismo dito sa tapat ng pinaka-property po, ano. So tara, bibisitahin po natin siya para makita natin yung pinaka-itsura niya kung gaano kaganda. Napakaganda po itong property na to. Ito po ay natuhog po ng kalsada. So ayan po. So bago po tayo magsimulang mag-vlog, paki-like, paki-share and subscribe po sa ating YouTube channel. And then paki-pindot na rin po yung ating notification bell, ano, para updated po tayo sa ating mga properties na iba-vlog. So tara, let's go. Magsimula na po tayong mag-vlog. Eh, bago ko po pasukin muna yung pinakaloob ng property, pakita ko muna po sa inyo, ano. Itong pong property na to ay ang boundaryhan po niya to another property is itong pinaka sapa po na to. So, pakita muna natin. So, napakaganda ng tubig. Ayan, nagpo-flow talaga siyang lakas ng agos niya. And then, napakalinaw. So mapapansin po natin may mga flag, yan, may mga flag, and then merong kubo po dito sa may gilid. Yan po ay sakop po ng property, pero yan po ay parang ginawa po ng barangay para po maging pasyalan daw po. So kasakop po yan ng property. Adangan po at ni-request po nila sa may-ari na para pansamantala maging pasyalan po. Ayan, ginawan po nila ng ganyan. Pero ito po ay sakop po ng property, ha. Malakad tayo. Bali dito lang tayo maglalakad sa pinakagitna, ano, kasi ito po ay natuhog ng kalsada. So magigilid-gilid lang tayo. Pakita natin yung bawat gilid po ng property. So dito muna tayo papasok dito sa ginawa ng barangay na parang pinakapasyalan ng mga tao dito. Ayan, oh. So parang dinevelop lang nila, ginawa nilang ganito para pagdating daw po ng hapon, dami daw pong namamasyal dito. So dito sa part na to, napakaraming mahogany. So yan po yung aming motor nakapark. And then yung pinaka road po natin, ano, ito po ay nasa 8 kilometers para po makarating po tayo ng national road. And then bibigay ko lang din po yung reality po ng road natin. Tayo po ay hindi pa halos na sisemento po yung mga road dito, pero may mga part naman po na simentado na. Pero kung i-rate ko, mas malaki po yung or mas mahaba po yung road na hindi pa siya nasisemento. Pero maganda naman po yung pinakakalsada niya kasi hindi naman po siya ganong maputik. So parang mabuhangin yung pinaka road natin. Hindi tayo maglalakad sa may pinakakalsada. So ito yung pinaka start po ng frontage po, ano. Dito kami nagsimula sa may pinakadulo. Ayan, so sakop po lahat ng tinatamaan ng camera natin, yung kubo na yan. And then itong kabila na to, gaya po ng nasabi ko, ito po ay natuhog po ng kalsada. So may mga langka tayo rito, may mga mangga. Mamaya re-reveal ko sa inyo kung ano pa yung mga nakapaloob dito sa property na to. Iikutin po natin yung pinakaloob niya. So yan, bali nagigilid pa rin po ako ng property, ano, bali malap po kami ng medyo hindi masukal, pero ito po ay kagaya na sabi ko, natuhog ng kalsada. So nagpasok kami dun sa malinis na area, tapos nakakita kami ng ganitong part na pwede akong pumasok. Ang property po na to ay may nasa 300 meters po ang pinaka frontage niya. Ayan, pero mababawasan po yung pinaka frontage po niya, no. So mamaya papaliwanag ko sa inyo kung bakit pag nandun ako doon sa may pinakatapat ng property na babawasin po dito. So mamaya explain ko yan lahat. Ayan po, may mga puno tayo ng mangga.
medyo pa slope tayo dito sa part na to. Yan, sako po yan, yung palayan na yan. So ang pinaka itsura po ng property, ito po ay halos nakaharap po sa kalsada. So kung gaano kahaba po yung pinaka frontage natin, ganon din pong kahaba yung property. So ang ginagawa na lang natin, pag nakakita tayo ng medyo malinis, yan, hihinto tayo katulad yan, huminto yung aking mga kasama kasi nagbibideo ako dito. So hahanap lang tayo ng mga part na medyo maaluan tayong makakapasok. Yan, kanina galing ako dun sa may pinaka right side. So liban naman ako dito sa may pinaka left side. So ito naman yung itsura niya. Ayan, ang ganda ano. Ito po ay merong 50 na saging, yung puno, pinakapuno po ng saging. And then meron tayong nasa almost 1,000 kapuno ng niyog. Yun po ay umaani po ng 4,000 kabuo every 45 days. At yun po ay kumikita ng nasa 20,000 every 45 days po yan ano. So mayroon tayong sure na return income. Ayan po yung pinaka-road oh. So dito sa part na to, sementado ano. And pagdating naman po doon, hindi na po siya cemented. So putol-putol po yung nagiging kalsada po natin. Ayan oh. So doon ako galing kanina yan. Tapos liban ako dito sa may kinakatayuan ko. Mag-ikot tayo. So dito po sa part naman na to, dito sa pagliban ko sa left side, ito po naman ay flat. So side by side lang po yung ginagawa kong pag-video. Meron pong side na hindi talaga ako makakapasok, sobrang sukal. So nakakita ko ulit ng medyo maganda yung papasukan, so pasok ulit ako. Yan, ang ganda oh. Dito maraming puno ng santol. Ayan oh. Lahat po na nakapalibot na yan, puro puno ng santol yan. Yan, dami. Gandang property na to. Tayo po ay meron pong 50 kapuno ng mangga. And then meron din po tayong rambutan. Meron po tayo ditong mga langka. Maraming langka yung nakita ko eh. And then meron din po tayo ditong, yun nga po kagaya na sabi ko, may mga santol po tayong nakita dun sa unahan ng property. Tingnan natin kung makakapasok tayo dito sa may part na to. Para kasi may nakita akong overlooking. So try natin. Ganda. Konting linis lang po ito. And then mapauling po natin yung mga gabaraso ng bata na kahoy. Napakagandang property. So may overlooking nga. Ayan oh. Tapos tanaw na tanaw mo yung bundok dito sa part na to oh. Ang ganda. Ayan, may puno na naman tayo ng santol na nakita. May mga kamansi pa ako nakikita dito. So yung property po, masyado siyang malaki dun sa dun sa, kung i-compare po natin yung 1,000 kapuno ng niyog sa almost 13 hectares. Napaka-konti po ano. Kasi po ito po ay na-clearing na. So konti na lang po yung niyog dito sa property. Babawi na lang po tayo sa mangga. Nasa 50 mangga po ito.
So yan, naglalakad ako din dito sa may pinakakalsada. Bali ganito lang po yung pinaka road po natin, ano. Medyo mabuhangin siya, hindi siya maputik, so napakagandang daanan. And then pasok naman po ang 4 wheels, kahit sa lubungan okay na okay siya. Nasako pa rin po itong palayan na to. So yan, bali nandito po ako dun sa may pinaka-end na po nung frontage na sinasabi ko sa inyo, nasa 300 meters. So ang ginawa ko pong pagsisimulan ko ng pinagbulagan ko ay dun po sa may dulo po, ano, dun sa may pinaka ilog or sapa, and then lagliban na agad ako dito sa may pinakadulo, kasi kung mapapansin po natin, kung babaybayin ko po kasi yung pinaka haba niya, both side, merong mga part na medyo masukal, and then may mga part na medyo mataas, so naghahanap lang po ako ng part na pwede kong pasukan. Ayan, so dito naman tayo sa may pinakadulo ng property. Kung mapapansin po natin, medyo mataas siya pero ang ganda pa rin niya. And then ito pong property na to ay ang kabuuan po na sukat, nasa OTC po ang title, original title pa po tayo, ano. So ang kabuuan sukat po niya is 13.8, pero ang binebenta na lang po ni owner is 12.8. And then i-explain ko po kung bakit, ano. So mapapansin po natin yung mga bahay na yan, ayan po. Yan po ay nasa kabuuan na 1 hectare po yung nasakop nila. So hanggang doon po yan, may bahay pa rin po dyan. And then ang gagawin na lang po ni owner is i-award na lang po sa kanila, o ibibigay na lang po sa kanila yung pinaka-party nila na may sukat na 1 hectare. So dito na po tayo magkakat sa harapan na yan, kung saan mga nakatayo po yung mga bahay. So hanggang doon po yan sa may bahay. And then ito po yung pinakakabuuan po ng 1 hectare. Ayan. So para walang kagalitan or usapin, i-award na lang po, ibibigay na lang po sa kanila yan. So wala po tayong magiging problema doon po sa mga tenant. So magiging okay po yung magiging transaction po natin, ano. So ikotin ko muna tong pinaka part na to sa may unahan ng frontage. Doon po sa dulo na pinagsimulan kong mag-vlog, doon sa may mga kubo, doon po wala pa pong kuryente, no. Pero dito po, dito sa part na to, dito sa may pinakaunahan ng frontage niya, kung saan mag-start po yung ating property, may kuryente na po yung mga bahay na yan. So wala na po tayong magiging problema. Yan, sako pa po yung mga mangga na yan. Tapos dito tayo. Dito medyo pa-slope, medyo paakyat. Pero ang ganda pa rin ng property. Ang dami niyog dito. May mga puno tayo ng bayabas, ang dami. Ganda, oh. Ganda ng view. Bali, ito po ay nasa original title pa po, ano, gaya na nasabi ko. And then, patay na po si owner. Bali, anak na lang po niya yung nagbebenta. Ang ganda. Overlooking siya. Lalo pag dito ka sa part na to, pwede magtayo ng kubo. Wow. Oh. Nakaka-amaze yung lugar. So price reveal po tayo. Ito po ay binebenta po ni owner
Bali ito po ay sa 40 pesos po niya binebenta per square meter po itong si 12.8 hectares. So napakamura pong property, kaharap po ng kalsada, mahaba po ang frontage, may palayan tayo, maraming puno ng mangga. Yan, napakagandang investment po. Wow, nakaka-amaze. Pag nandito ka sa kinatatayuan ko, tanaw mo lahat. Ganda. Ganda ng mga overlooking dito sa part na to. Isang napakagandang property na naman yung na bisita ko for today. Ito yung mga gustong-gusto kong property na napaka-gradual nung pagka-slope niya. And then mostly talagang kapantayan po tayo, no, lalo sa road. Mas maraming part na kapantayan tayo sa road. Tapos may mga overlooking. Kompletong-kompleto po itong property na to. May source tayo ng tubig, may source po tayo ng kuryente, may overlooking tayo. Ayan. And then hindi ka mapapanglaw. Maraming bahay po dito sa part na to. Ganda. Yan, may nakita pa ako magandang view. Ito, manggahan to. Ang dami mangga dito. Lapit tayo. Ay, ang lalaki ng puno ng mangga. Ganda. Pasok tayo dito sa may manggahan. Wow! Natuwa ako. So, napakagandang property. So, yan po, kung sakali po magustuhin nyo po itong property na to, na may sukat na 13.8 pero 12.8 lang po yung binebenta po. Pwede nyo po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber po na mag-a-appear po sa inyong mga screen. At kung sakali po na meron pa ako na hindi nabanggit sa aking details about this property, pakipindot po yung ating description box po So nandun na po yung ibang details na hindi ko po nasabi. So yan po, avail na po kayo. Sa mga naghahanap po ng property na pagbaba mo, yun na po. Hindi ka na po magkakaroon ng right of way o hindi ka na maglalakad. Ito na po yung property na marerecommend ko po sa inyo. Good for investment. And then at the same time, pwede rin pong padagdagan ng mga tanim. Yan, and then may return income naman po tayo kung sakali po So yan po mga ka-farmlot. Message nyo yun na po kami. And avail na po kayo. So yan, lalabas na po ako ng pinaka-property. Ganda. Puro overlooking. Ganda-ganda talaga ako sa property na ito. So yan po.
Thank you po.